Si Evelyn, isang simpleng Pilipina mula sa probinsya, ay nakilala ang isang banyaga na noon ay nasa Pilipinas. Nabighani si Steven sa kanyang maamo at mahinhin na personalidad. Sa simula, ang kanilang kwento ay tila isang perpektong love story. Isang banyagang umibig sa isang dalagang Pilipina, puno ng pangarap na bumuo ng isang masayang pamilya. Ngunit sa likod ng masayang larawan ay mga lihim na unti-unting nagbigay ng lamat sa kanilang pagsasama. Ayon sa mga ulat, si Steven ay naging sobrang kontrolado at seloso sa kanilang relasyon. Madalas umano siyang magselos sa mga nakakasalamuha ni Evelyn na naging sanhi ng madalas nilang pag-aaway. Subalit sa kabila ng kanilang mga problema, pinilit nilang panatilihin ang relasyon. Ngunit ang galit at tampo ay naipon nang hindi nila namamalayan. Noong July 2002, nagulantang ang Makati City, Philippines sa isang trahedyang nagbigay ng batik sa kwento ng pagmamahalan at pagtitiwala. Isang banyaga, si Steven Davis, isang Briton na naninirahan sa Pilipinas, ang natagpoang brutal na pinaslang. Ngunit sa likod ng karumal-dumal na krimen ay isang nakakagulat na revelasyon. Ang kanyang sariling asawa, si Evelyn Bohol, ang di umano'y utak sa pagpaslang. Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang kahindik-hindik na trahedya. Ang biktimang si Steven Alston Davis na ipinanganak noong March 27, 1970 at pumanaw noong July 18, 2002, isang British national, ay ang Chief Technology Officer ng JC Software, isang lokal na subsidiary ng Hong Kong-based corporation na Jade Cool Entertainment. Si Steven ay may libangan sa paglipad ng mga eroplano at dahil dito ay nagpunta siya sa Angeles City sa Pilipinas para sa flying job kung saan maraming magagandang babae ang naakit sa kanya. Ayon sa kanyang business friend na si Mike Don, si Steven ay isang blonde, tall and white guy na siyang dahilan ng pagkahumaling ng mga kababaihan sa kanya. Ito ang pagkakataon na nakilala niya si Evelyn na isang mahirap na babae, pumunta sa lungsod na iyon upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya sa edad na 13. Mula pagkabata, kapag tinatanong siya ng kanyang ina kung ano ang gusto niya, madalas niyang sinasabi na gusto niyang maging bar girl at magpakasal sa isang blonde guy na mayaman talaga. And she must be a lucky girl dahil nakahanap siya ng blonde rich guy na si Steven Davis na talaga namang nabighani sa kanya at nagbayad pa ng 500 pounds para i-rescue siya at alisin na sa bar na pinapasukan nito para magbenta ng katawan. Samantala, hindi naman natuwa ang inang si Margaret sa pagiging malapit ni Steven kay Evelyn kahit na masaya ang mga ito na nailigtas ni Steven ang isang babae mula sa bar. Hanggang sa dumating ang panahon na nakilala ni Margaret si Evelyn nang siya ay magbakasyon sa Hong Kong. Ang inang si Margaret ay medyo humanga kay Evelyn dahil siya ay isang magalang at medyo mahiyaing babae. Sa pagkakataong ito, sinorpresa ni Steven ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Evelyn na noon ay 17 years old sa Hong Kong noong March 1997. Sa oras na iyon, si Steven ay 10 taong mas matanda sa kanya. Sa kabila ng katotohanan na walang pinag-aralan at dating bar girl si Evelyn, ay tinanggap siya ni Steven ng buo kung sino siya. Ayon kay Evelyn,
Ipinaliwanag niya na dati ay hindi siya gusto ng ina ni Steven na si Margaret at hindi niya gustong pakasalan siya ng anak nito, sa kabila ng sinabi ni Steven sa kanyang ina na mahal siya nito at si Evelyn ang magiging ina ng kanyang mga anak. Kasama ang kanilang dalawang minor de edad na anak, si Steven at Evelyn ay nanirahan sa kanilang bahay sa Villasol Subdivision sa Angeles City, Pampanga, kung saan ay binigyan ng malaray ng buhay ni Steven ang kanyang mahal na asawa. Ginugol ni Steven ang kanyang mga karaniwang araw sa kanyang business apartment sa Makati dahil sa kanyang trabaho at nananatili naman kasama ang kanyang pamilya sa Angeles City tuwing weekend. Bagamat sa una ay hindi komportable kay Evelyn ang kanyang ina at ang kanyang stepfather, kalaunan ay tinanggap naman nila ito bilang parte ng kanilang pamilya at trinato si Evelyn na parang anak na rin nila at madalas silang bumisita sa Pilipinas para makita ang kanilang mga apo at ang masayang mag-asawa. Subalit sa likod ng mga eksena, hindi perpekto ang buhay at kasal ni Steven. Ang mga bayarin nila ay lampas na sa takdang panahon at ang pera ay nawala na hindi nito alam ang dahilan. Dahil dito ay naging mapagmatsyag ang ina ni Steven sa kanyang asawa dahil na rin sa mga napapansin nitong kakaiba sa mga ikinikilos ni Evelyn. Ayon kay Margaret, nahuhuli niya si Evelyn na nakangiti, masaya at tila kinikilig ito tuwing kausap ang kanyang kalaguyo, sa kabila na asawa nito ang kanyang anak na si Steven at sila ay mayroon ng 2 anak. Naghinala din si Margaret na si Evelyn ay bumili ng motorbike para sa kanyang kalaguyo na dating kumikita ng 1,000 pounds kada taon na buwanang allowance naman ni Evelyn na ibinibigay ng kanyang asawa dahil si Steven ay kumikita ng 60,000 pounds kada taon. Katulad nito, ayon sa isang kaibigan ni Steven, si Steven ay may pagdududa sa kanyang asawa dahil maraming kahinahinalang bagay ang nangyayari tulad ng nawawalang pera. Siya ay laging nagagalit. Ang kanyang mga anak ay hindi naaalagaan ng maayos at marami pang iba. Sinabi rin ni Steven sa kanyang kaibigan na dahil isa siyang golden goose para kay Evelyn at sa pamilya nito, hindi sila mangangahas na saktan siya at ayon pa sa kanya, nagsabi pa ang pamilya ni Evelyn na itigil ni Steven ang pagbibigay ng allowance sa kanyang asawa. Alinsunod dito, inamin ni Gina Butas na kapatid ni Evelyn na si Evelyn mismo ay inamin ang katotohanang nagkakaroon siya ng problema kay Steven at nagkakaroon din siya ng relasyon sa isang lalaki na nagngangalang Arnold. Bagaman pinahinto ni Steven ang kanyang allowance, gusto pa rin niya itong makasama at binigyan siya ng pagkakataong magbago. Subalit sadyang iba ang naging takbo ng isip ni Evelyn at ipinagpatuloy pa rin ito ang kanyang mga maling gawain. Sa pagkakataong ito, wala nang ibang pagpipilian pa si Steven kundi ang bigyan siya ng diborsyo. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Steven kay Evelyn na pupunta siya para sa isang business trip kung saan pumunta talaga siya sa lugar ng kaibigan nitong si Mike para naman makipag-party. Nangyari ang party na ito 1 linggo lamang bago ang kahindik-hindik na pangyayari kay Steven. Noong gabi ng July 17, 2002, sa kanyang business apartment sa Makati City, kasama ni Steven Davis ang kanyang kaibigan at katrabaho na kinilala ng ilang source bilang Michael o Mike Don. Pagkatapos ng isang gabi ng kasiyahan, isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa unit na may dalang mga baril. Itinutok nila ang mga baril sa katrabaho ni Steven. Pagkatapos ay bigla siyang iniwan papasok sa kasunod na silid. Dito ay napakawala ng ilang putok ang mga lalaki. Pagkatapos ay tumakbo palabas. Nang pumunta si Mike
upang tingnan ang kanyang kaibigan. Natagpuan niya ito sa kama, hindi na tumutugon. Matapos suriin ang pulso ni Steven, binigyan ito ni Mike ng CPR, ngunit hindi na siya tumugon. Pagkaraan nito, dumating ang mga tauhan ng Philippine National Police sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay dinala ng ambulansya si Steven sa Makati Medical Center kung saan idineklara itong dead on arrival. Si Mike ay kaagad gumawa ng maraming pagtatangka na makipag-ugnayan kay Evelyn sa pamamagitan ng telepono matapos ang insidente. Subalit ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hanggang sa wakas, nakontak niya si Evelyn sa pamamagitan ng kanyang cellphone bandang alas 6 ng umaga. Agad na ipinaalam ni Mike kay Evelyn ang nangyaring pagpaslang sa kanyang asawa. Nang makita ni Mike si Evelyn ng alas 10 ng umaga, kaagad niyang napansin na si Evelyn ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kalungkutan o pagdadalamhati sa kabila ng marahas na pagpanaw ng kanyang asawa. Samantala, noong July 18, 2002, ang inang si Margaret ay nakatanggap ng tawag sa madaling araw tungkol sa pagpanaw ni Steven. Ayon sa investigasyon, napag-alaman na may 3 lalaki na kumatok sa apartment at tinutukan ng baril ang ulo ni Mike para tanungin kung siya si Steven. Nang sabihin niya na hindi siya ito, umakyat sila at si Mike ay nakarinig ng 3 to 4 shots ng sabay. May narinig din siyang tumakbo pababa ng hagdan, kaya naman agad siyang bumaba at tumawag ng pulis. At sa oras na iyon ay naisip niyang si Evelyn ang maaaring utak sa likod ng pangyayari. Habang sinimulang imbestigahan ng pulisya ang pagpanaw ni Steven Davis, dahan-dahan silang kumilos. Noong una, inakala nilang ang pumatay ay isang taong may kaugnayan sa kanyang negosyo, marahil ay isang katrabaho o karibal. Subalit ang teoryang ito ay walang pinatunguhan at hindi sumagot sa isang mahalagang tanong. Kung ito ay isang pagnanakaw o may kaugnayan sa negosyo, bakit nila pinatay si Steven Davis, ngunit hindi ang kanyang katrabaho na si Mike Dunn? Sumang-ayon naman dito si Margaret Davis dahil malakas ang kanyang hinala sa pagkakasangkot ng kanyang manugang at may masamang pakiramdam din ito sa nobyo ng babae. Ang isa pang dahilan kung bakit matindi ang hinala ni Margaret kay Evelyn ay kagaya ng obserbasyon ni Mike noon. Noong magkita sila ay hindi man lang tumulo ang anumang luha sa mata ni Evelyn at hindi man lang siya nagpakita ng anumang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Subalit, patuloy na nagtatanong kung nasaan si Mike. Sa mga huling buwan ng buhay ni Steven Davis, nagsimulang kumilos si Evelyn ng kakaiba. Madalas siyang umaalis ng bahay, nagpapakita ng malamig na pakikitungo kay Steven at palaging babad sa kanyang cellphone. Hinala ng mga magulang ni Steven na may nakita siyang tao sa gilid ng kanilang relasyon. At tama nga, dahil matagal nang nagtapat si Evelyn sa kanyang kapatid tungkol sa isang security guard na si Arnold Adoray bilang kanyang kalaguyo. Napagtanto ni Steven na may gagawin ang kanyang asawa nang dalhin niya ang kanyang anak sa paaralan isang araw, kung saan ay nalaman niyang hindi pala naka-enroll ang kanyang anak sa paaralan. Napag-alaman ni Steven na ginastos ni Evelyn para sa kanyang kalaguyo at para sa kanyang sarili ang pera na dapat sana ay para sa pag-aaral ng kanilang anak. Sinabi ni Steven sa kanyang ina ang tungkol sa pagsangla ni Evelyn sa kanyang wedding ring. Sa kalaunan ay hiniling pa ni Evelyn kay Steven na nais nitong makakuha ng trabaho o di kaya ay pumasok sa kolehiyo. Subalit sinabi ni Steven na hindi na niya ito bibigyan ng pera. Ang pulisya, gayunpaman, ay hindi nag-iimbestiga kay Evelyn at hinahayaang lumamig ang kaso.
Dahil dito, pansamantalang lumipat sa Pilipinas ang ina ng biktima para isulong mismo ang investigasyon. Nang malaman ni Margaret Davis na hindi tutulong ang mga pulisya sa Pilipinas, kumuha siya ng pribadong investigador para bantayan si Evelyn at ang kanyang mga kasama. Sa sandaling nakuha na ni Margaret ang mga pangalan at lokasyon ng mga individual na ito, pati na rin ang mga litrato, dinala niya at ng investigador ang mga ito sa katrabaho ni Stephen Davis, ang nasa apartment nang mangyari ang pagpaslang. Si Mike Dunn, na nakakita at nakarinig sa bumaril at kanyang mga kasama, ay kinilala ang mga lalaki na sila nga ang pumasok sa apartment. Dahil dito, sa wakas ay kumilos na ang mga pulis sa Pilipinas na makahawak ng ebidensya mula sa pribadong investigasyon. Kinuha nila sa kustodiya ang tatlong lalaki, sina Arnold Adoray, Robin Butas at Alexander Dagami, na pag-alaman ng korte na silang lahat ay nagkasala sa pagpatay o iba pang kaugnay na pagkakasala. Naharap sa pagkakakulong ang mga pumatay maliban kay Butas na tumulong sa pulisya sa investigasyon bilang state witness. Ang isa sa mga lalaki ay ang kalaguyo ni Evelyn na si Arnold Adoray na nagpatibay sa teorya ni Margaret Davis tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang manukang sa pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos ng 2 buwan, nakuha ni Margaret ang kanyang mga apo na sina Jessica at Joshua. Hindi nawalan ng tiwala si Margaret at nagsumikap sa loob ng 2 taon kahit na malayo siya sa lugar na iyon ng insidente. Gumastos pa siya ng 55,000 pounds para sa testigo na magkaroon ng interview. Dahil sa lahat ng ito ay matagumpay siyang nakahingi ng tulong sa mga kamag-anak ni Evelyn. Matapos ang lahat ng kanyang investigasyon, nalaman niyang nagtago si Robin na payaw ni Evelyn nang siya ay tanungin. Nang maglaon, inamin niya na siya ang pangatlong lalaki na kasama sa pagpaslang. Ayon sa kanya, pinakiusapan siya ni Evelyn na sumama sa kanya mga alas 11 ng gabi nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Inamin niya na sinabihan siyang sumama sa nobyo ni Evelyn at kaibigan ng boyfriend nito sa flat kung saan naganap ang pangyayari. Ayon pa sa kanya, si Evelyn ay nakaupo sa kotse nang sila ay pumasok at siya mismo ang nagbigay ng susi ng apartment sa kanila. Noong 2004, Pebrero, si Evelyn ay inaresto at ang kanyang kalaguyo ay nahatulan ng pagpatay. Pagkatapos ng 7 buwan, pinarusahan si Evelyn ng 40 years sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol bilang pinakamataas na sentensya. Matapos ito ay kinuha ni Margaret Davis ang kustodiya ng kanyang 2 apo. Ang paghahanap ni Margaret Davis para sa hustisya ay nagbunga ng malaking halaga. Hindi lamang siya kailangang magbayad para sa isang pribadong investigador, kundi pati na rin para sa paglalakbay sa pagitan ng England at Pilipinas, mga legal na kinatawan at mga pasaporte ng kanyang mga apo. Dagdag pa, kailangan niyang magbigay ng gas money sa Filipino Police kung gusto niyang tanungin ang isang suspect. Kinailangan niyang isangla ang kanyang bahay at halos maubos ang kanyang ipon. Bukod pa dito, nagpapadala pa rin siya ng pera sa pamilya ni Evelyn na nagbigay ng impormasyon para matulungang hatulan si Evelyn. Noong 2006, naglabas si Margaret Davis ng isang libro tungkol sa kanyang karanasan na pinamagatang For the Love of My Son na mayroong subtitle na A Mother's Harrowing Journey in Search of Justice. Naging mahirap ang pagsulat ng libro, ngunit pakiramdam ni Margaret ay nagbigay ito sa kanya ng kaunting pagsasara at sa wakas ay maaari na niyang ipahinga ang kwento. Dahil ikinasal sina Stephen at Evelyn sa loob ng maikling panahon, maaaring naging plano ni Evelyn na pakasalan si Stephen at paslangin kalaunan para lamang sa kanyang ari-arian. Ang kasong ito ay tila planado dahil si Evelyn ay kumikilos bilang isang tahimik at magalang na batang babae sa simula.
upang ipakita sa lahat na hindi siya mangangahas na paslangin ang kanyang asawa sa hinaharap.